Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa belt. Alam plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Online dating na ang isa sa naging bagong pamamaraan ng mga tao ngayon sa paghahanap ng kanilang magiging partner. Ngunit sa pag-usbong ng social media, lumawak rin ang mga pamantayang hinahanap ng isang tao katulad na lamang ng emotional intimacy, pagkamulat sa social issues at marami pang iba. Ayon sa mga eksperto, ngayong taon umuusbong ang tinatawag na Valcore dating, kung saan isa na sa mga pangunahing preference na hinahanap ng isang tao sa kanilang partner ay iyong socially aware o mulat patungkol sa usaping politika at isyong panlipunan. Ayon sa huling tala ng 2024 Bumble Annual Report, halos 48% ng mga Pilipino ang nagsasabing pangunahing hinahanap nila sa isang partner ay may alam at pakialam sa political and social issues. Samantala 84% naman o majority ng mga Pilipino ang nagsasabing ang kanilang potential partner ay dapat na mulat naman patungkol sa usapin ng karapatang pantao o human rights. Ayon kay Lucille McCart, isang dating app communication director, ito ay dahil naapektuhan ng ating social environment ang mga pananaw at paniniwala natin sa ating buhay. Habang lumalawak naman ang ating pananaw sa mga usaping panlipunan, naaapektuhan rin nito ang desisyon nating ginagawa para sa ating mga sarili. Kaya naman paalala ng mga eksperto, mahalaga pa rin na may isang pananaw ang isang magpartner patungkol sa mga ganitong bagay, ngunit mas mangibabaw pa rin dapat ang respeto sa isa't isa, lalo na kung may magkaiba kayong values at paniniwala. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Magandang umaga po. Naku, Wednesday na pala, no? Happy Wednesday morning! Ika-20 na po tayo sa buwan ng Mayo. May 20, 2026. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po ang inyong lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Tutok lang. Meron po tayong mga natulungan. Magpapasalamat ngayong araw na ito na Miyerkules at nabigyan ng mas mabilis. Aba, nasa operating room na ba? Ayan, yung ating si Baby Kiyon. May kausapin natin, ha? Si Baby Kiyon. At meron pa rin po tayong pasyente na ating pong sikaping matulungan mula po sa Caloocan City naman mamaya, ano? Ayan, at ating pong bigyang daan yung kanya pong magiging panawagan. At maya-maya po, meron tayong pag-usapan, pagkwentuhan na. Ayan, makausap natin para po sa ating mga puso. Ayan. No, kailangan natin to. Oo, meron palang si Dr. Hart. Sige, ating bigyang daan mamaya si Dr. Hart. Antabayanan ninyo, ha. Pag-usapan natin heat stroke. Naku, dami pong ganito ngayon eh. Dehydration at yung panganib sa high blood pressure. Ngayon pong napakainit ng panahon. Di pa naman po nagtatag-ulan. Kaya medyo wag muna tayong magpakampante, ha. Mga lolo't lola, mga tatay-nanay, wag muna. Ayan, dahil bagamat nakaranas po tayo ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Yan, kahapon. Oo, yan po yung sinasabi ng Pag-asa na pinagsamang epekto ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone, ang easterlies at localized thunderstorms. Nagsama-sama na naman sila, no? So maraming lugar yung nakaranas po ng mapanganib na heat index levels. Actually, di yun magpapalamig, yun yung ulan. Nagpapainit lalo. Imagine mo, nag 45 degrees Celsius sa Dagupan City, dyan po sa Pangasinan at maging sa Apari, Cagayan. Pero mahalaga, walang 50 degrees Celsius yata ngayon. Parang sa monitoring natin sa Pag-asa, parang wala naman. Ay, mabuti naman po. Katakot kasi pagka umabot tayo sa ganyan. Yung mga naitala natin, para nung huli, mga 48 degrees Celsius, pero mataas na po yun, ha. Yung damang init. Heat index po, ganun kataas. Kaya ingat-ingat pa rin po tayo. Mamaya pag-usapan po natin ang mga heat-related illnesses. Standby! At ngayon mga kaibigan, puntahan na muna natin bago tayo maubusan ng oras. Natatandaan niyo po ba yung pong si Ate Pauline Abiso? Yung nanawagan po para po kay Baby Kiyon, Jace Arsiaga. Si Baby Kiyon po, yung yun pong bata, 9-month-old baby Kiyon Jace Arsiaga na taga Bukawi, Bulacan, na sinika po nating matulungan para makaipon po ng halaga, kahit papano tayo po ay nakatugon na. Noong una mababa pa lang yung kanilang naiipon na guarantee letter para maisagawa na po yung open heart surgery, Kaya standby lang po kayo at ating bibigyang daan po yan. Okay na, ready na.
So si Ate Pauline Aviso, ibalik po natin, kasalukuyan na pong nasa Philippine Heart Center at ongoing na po ang open heart surgery ni Baby Kiyon. Oo, ito po yung inilapit ni Ate Pauline na nakitaan po ng butas sa puso yung bata, no? And then bumaliktad po yung ugat do sa kanyang puso at kailangang maoperahan na. So open heart surgery po dahil sa sobra pong hirap ng buhay, talagang lumalapit po kahit kanino basta makakatulong si Ate Pauline Aviso. At nung pong siya po ay ating nabigyang daan sa ating programa, no? Nung pong nakaraang April 27, ito na po nasa operating room pa yata ngayon si Baby Kiyon. Ako, pagdasal po natin yung kanya pong successful operation. So sa pamamagitan po ng ating programa agad-agad, dahil ang kinakailangan po sa Philippine Heart Center ni Baby Kiyon ay 1 million pesos, no? Yung hinihingi po sa kanila, pero nakaipon lamang po sila ng 700,000, no? Yan pa lang yung kanilang nalilikom. Kailangang mabuo pa nila yung 1 million pesos. Pero at least naoperahan na kahapon yung isang baby, hindi inoperahan hinold kasi kulang po yung halaga. Ipiwi na, kailangan nating makausap ang Philippine Heart Center tungkol dun, ha? Imagine mo, nakasalang na daw, may schedule na ng operation. Oo, yung ating pasyente kahapon o the other day, tapos hinold kasi hindi pa sapat yung naipon na halaga, no? So sa pamamagitan po ng ating programa, of course, ang butihing Senator Dito Lapid, Sen, thank you ha, nakapagbigay ng guarantee letter sa pamamagitan po ng kanyang tanggapan na 100,000 pesos. And another 100,000 pesos mula kay Congressman Salvador Caador Pleito. Imagine nyo, kahit hindi niya distrito, yung Bukawi, Bulacan, talagang nagbigay, no? Ang butihing Congressman, sasabihin ko sana, butihing Senador Ador Pleito. Congressman Caador Pleito. Thank you so much po, ha, Sen Lapid and Congressman Ador Pleito. At nakadagdag po yung 200,000 pesos na guarantee letter para maisagawa na po yung operation. Kausapin natin Ate Pauline, magandang umaga sa iyo. Good morning. Magandang umaga rin po, Ma'am May Dinahulan. Oo. Ate Pauline, kumusta si Kiyon? Tama ba na nasa operating room na siya ngayon? Opo, nasa operating room na po siya. Ay, Kanina po 8. Oo. Anong oras? Alas 8 po ng umaga. Ayun. So, finally na ipasok na siya ng operating room. Ilang oras daw? Sino ang kanyang attending physician? Marami. Si Dr. Janice po. Dr. Janice. Di Guzman po. Di Guzman. Okay. So, kumusta bago ipinasok sa kaninang alas 8 ng umaga si Baby Kiyon? Kumusta ang lahat ng preparasyon? Okay naman po, mga test naman po na ginawa po sa kanya. Kasi noong 15 pa po kami naka-admit. O, kailan kayo na-admit? 15 po, May 15. May 15, inadmit na si Baby Kiyon. And then... Ayun po, ginawa po yung mga test sa kanya. Okay naman po. Ayun. So ngayon, May 20, tapos 8 o'clock in the morning, ipinasok na siya sa operating room para sa open heart surgery. Apo. Oo. So, prior kanina, kumusta si Baby Kiyon? Bago okay naman po, nandun pa rin po, ongoing pa rin po yung process ng surgery po niya. Na surgery. Okay. Doon sa operation niya ngayon, anong sabi ng doktor? Mga ilang oras daw? 5 to 6 hours daw po. 5 to 6 hours. So, kung 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, parang ganon. Or mga 2 po. O mga 2 o'clock. 5 to 6 hours lang pala. Okay, so mga 2 o'clock, hopefully, no? Ayan, syempre patuloy ang ating panalangin. Namin yun sa yun. Oo. Kanina ba nakausal ka ng panalangin bago pumasok si Baby Kiyon sa operating room, Ate Pauline? Oo. Lagi po yun, araw-araw po. Oo. At kanina kinakausap mo siya, anong sabi mo sa kanya bago ipasok? Sabi ko po sa kanya, kayanin niya po para po sa amin. Oo, kasi 9-month-old ba siya o 10 months na? Mag-10 pa lang po sa 27. Okay. So mag-10 months na siya, no? At syempre dun sa kanyang 10 months. 2 months na lang pala magbe-birthday na. July 27 po birthday niya.
Oo. Oh, 'di ba? Hopefully at kanina nakita mo siya, anong masaya. Masaya naman po kasi malusog naman po si Kiyon. Nakapasa naman po siya sa lahat ng test niya. Bago po siya i-surgery. Oo, kasama mo ba si husband? Kasama mo ngayon si Kuya? Opo, kasama ko po. Oo, kayong dalawa ang magkasama Kami ngayon. kami pong dalawa bantay. Oo. At sabi nga natin nung una pa man, pero meron ka pang kakulangan, mayroon ka pang pupunuan. Magkano na lahat yung naipon mo for baby Kiyon? Ano po, 700 po. Okay, so meron ka pang kailangan 300,000, Opo. At Nakapag-down na po ako. oo, at doon sa kakulangan na yun, sikapin natin na makatugon pa tayo ha, Ate Pauline. Opo, bubunuin ko pa po yun kasi kailangan ko talagang kung malikom yung 1M. Oo, kailangan makaano. Okay, at doon sa mga unang pagkakataon na tayo ay nakatugon sa pamagitan ng Senator Lito Lapid, tsaka ni Congressman Plato. Malaki po tulong po sa akin yung binigay po ni Senator Lito Lapid sa ni Kong Plato po. Kahit pa paano po nakadagdag po kaya po na-operahan po si Kiyon. Oo, Kaya malaking po sa salamat po sa kanila. Oo, ang kit-kit pa naman ni Baby Kiyon, no? Ganito pa siya, pa ba siya kalusog? Ganda ng pisngi. Opo, pumayat-payat nga lang po siya ng kaunti. Oo. Ayan. At si Baby Kiyon ay nag-isa niyong anak ba? Apat po. Ay, pang-apat nga pala. Oo, bunso ko. Ano sabi ng mga kapatid? Wala nang hinahanap po nila. Nahanap nila si Baby Kiyon. Oo. Opo, Pero alam daw po yung baby nila. Oo, pero alam nila na ngayon ay inooperahan siya. Opo. Alam po nila na operation. Kaso hindi po nila alam kung ano po yung ibig sabihin ng operation. Alam lang po nila nasa ospital. Oo nga. So, sino nagbabantay sa mga bata? Yung mga lola niya po. At syempre kasabay ng panalangin natin para sa tagumpay ng open heart surgery ni Baby Kiyon, Ate Pauline. Opo, kailangan po namin yung panalangin para po sa successful operation sa recovery po niya. Oo. Kanina, ano bang binulong mo kay Baby Kiyon bago siya pinasok sa operating room? Sabi ko po, lakasan niya po, kayanin niya po lahat ng gagawin po sa kanya dun sa loob. Tapos nakita ka ng reaction niya? Opo. Nagmama naman po siya sa akin. Ay, ang sweet naman. So parang doon sa edad niya na yun, parang kahit na sabihin natin hindi niya naintindihan, pero syempre nararamdaman. Opo, ma. Mama po kasi lagi yun, mama ng mama. Oo nga. Si husband nasa tabi mo, naghintay kayo. Opo. Oo. Syempre, si husband anong pangalan? Nino Joshua po. Ha? Nino Joshua. Joshua. Opo, Nino Joshua. Oo, baka pwedeng manawagan. Hingi pa tayo ng tulong, para kay Baby Kiyon, Ate Pauline. Siguro kausapin natin si Kuya Nino, mahiyain ba? Di naman. Pwede siyang manawagan. Kuya Nino! Ay, kuya. Nahiya bigla. Sabi ko sana. Oo, sige na sa yung pagkakataon, Ate Pauline, baka may mga ginitong puso pa na pwedeng tumulong, kay Baby Kiyon. Go ahead, hindi pa tayo ng tulong. Sige po. Sa lahat po ng nakikinig po sa DZRH, sana po matulungan niyo pa po ako na kahit pa paano po sa financial kasi po may mga gamot pa po na kailangan din si baby. Paglabas po niya, tsaka yung dito po sa hospital. Sana po sa mabuting puso may makatulong po sa akin. Tsaka sana po kahit pa paano po meron pa po sa GL. Kasi may kulang pa po kasi ako na kailangan ko sa pindunuin. Maraming pong salamat sa tutulong at nakikinig po sa inyo. Salamat po. Ayan, okay. So si Ate Pauline tagang di nawala ng pag-asa. Buti nga Ate Pauline, tinuloy kahit may kulang pa, Kasi Opo, kasi po kailangan na po siya. Kahit pa paano po kasi na po siya sa 70%. Oo. Tinatanggap naman po nila yung
yung ano po, pag nasa 70% na po kayo. Oo nga. So, yung isa nating pasyente kahapon, parang hindi mo na hinold eh. Anyway, sige. Apo. Alamin natin at baka sakaling kasi kailangan na rin yung congenital din eh. Apo. Same kay baby Ano po yun, blue baby na po siya eh. Oo, blue baby. So, dapat kailangan open heart surgery agad-agad, di ba? Apo. Kaya... Kaso nga po, kailangan niya po mabuno kasi medyo malaki-laki po ata yung kasi po mag-extend pa po kasi yung kasi meron pong pagkakataon na nag-extend po kasi yung billing po nung tumatakbo pa rin po kasi yung lumalaki. Ganun pala yun, Kaya, ang hirap pa naman magpa-schedule pag ganyan, di ba? Tapos biglang i-call. Mahirap po talaga kasi kailangan niyo po talaga mabuno muna po yung kailangan na 70% po para tanggapin po yung Sabi nga natin, sana yung Philippine Heart Center, pag anong may schedule na, nakaschedule na, tuloy na. Diba? Tapos nakabunuin. Medyo sabi ko nga, alamin na nga namin yung talagang schedule na sinasabi. But anyway, Ate Pauline, kasama nyo kami sa panalangin ha? Para sa tagumpay ng... Kailangan ko po yung panalangin. Oo. Ma'am May. Hingin natin sa butihing Panginoon, ang tagumpay ng open heart surgery ni Baby Kiyon na ngayon ay ongoing na. So ngayon ay nasa pang ilang oras na. More than 2 hours, no? Apo. Oo. Sige, Ate Pauline, sa mga tutulong para po kay Baby Kiyon, ha? Kay Baby Kiyon, doon po sa mga gusto pang tumulong, si Kiyon J. Sarsiaga, pwede pa rin po kayo magpadala sa GCash account ng DCRH Operation Tulong 0956-197-9471. Yan, pagsamahin natin makatulong pa dun sa mga gamot na kakailanganin ni Baby Kiyon kasabay ng ating panalangin para sa tagumpay ng kanyang heart. Ngayon ay open heart surgery. Ate Pauline, standby ka lang dyan ha? Okay Ayan. po. Okay. At, Thank you po. Kasama mo kami sa panalangin ha para kay Baby Kiyon. Salamat po. Okay. Mga kaibigan, si Ate Pauline Abiso, doon po sa mga magpapadala pa ng additional na tulong para kay Baby Kiyon, pakilagay lang po sa GCash ang pangalan Kiyon J. Arsiaga. No? At pagsamasamahin natin yan, maitulong pa natin para po sa mga gamot niya at pagkatapos ng kanyang open heart surgery. Babalik po tayo mga kaibigan, 33 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ang oras na Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha.
at di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 40 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Dako na muna tayo sa ating pasyente ngayong umagang ito, no? At kanina nagpasalamat ang nanay ni Kiyon, ni Baby Kiyon J. Sarsiaga na si Ate Polina Viso. This time, ang ating pasyente po isang senior, isang lolo.
Ayan, si Lolo Hector Garcia Ranyola, si Tatay Hector po, 66 years old, taga Caloocan City. Maalaman natin dahil ito pong si Tatay Hector, 3 taon na pong byudo, walang anak, walang trabaho at dating welder po yung kanyang kanya pong trabaho, tanging kapatid ang kasama sa bahay at tumutulong para mabili yung kanyang mga gamot. Sige, patry nating makausap yung pasyente. Mga kaibigan at kakilalang ibang tumutulong sa kanya noong pong January 14, ito pong year 2026, nung nagpakonsulta po siya, kailangan niyang magpa-laboratory, hindi niya nagawa dahil kulang po siya ng pambayad. So hindi niya po naiinom sa tamang oras yung kanyang mga gamot dahil kulang na kulang din, walang pambili. Ayan, kaya lumalapit po siya sa DZRH Operation Tulong. Ayan, marinig natin yung kanya pong inilalapit na pangangailangan. Ayan, si Tatay Hector Garcia Ranyola. Ayan, sana makontak natin si Tatay Hector. Ayan, nandiyan na ba si Tatay Hector? Wala pa. Tatay Hector, tinatawagan ka namin ha? Kanina pa. Ayan, siguro baka unattended daw. Sige. Okay, sige. Mamaya po, maya-maya ay balikan natin muna si Tatay Hector. Saglit lang po. At meron pa po tayong makakakwentuhan mamaya para po sa ating kalusugan. Iwas heat stroke, dehydration, at mataas na high blood. High blood pressure. Sandali po lamang. Oras natin, 42 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Reach Operation Tulong. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin mga kaibigan, 49 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. At sa bahaging ito na ating programa, makakwentuhan natin si Dr. Hart. Galing naman. Ang tinaguriang Dr. Hart po, internal medicine cardiologist mula po sa Philippine Heart Association Central Luzon. Pag-usapan na natin heat stroke. Ayan, kayo ha, kinig kayo ha. Magkaibigan si Dr. Jose Eduardo Duya, si Dr. Hart. Doc Joey, magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga, Miss May. Na-miss kita. Oo nga, Doc Joey. Paano matatawag ko sa iyo? Si Dr. Hart ka pala. Si Doc Hart. Kahit Dr. Joey na lang po. Ang inyong lingkod na cardiologist. Oo, Doc Joey. Eto na ha, daming mga cases daw. Tama ba? Daming cases ngayon ng heat stroke, dehydration, o kaya biglang tumataas na high blood pressure, di ba? Ito na naman tayo. Yes po, ma'am. Lagi naman tayo nagpapaalala, di ba?
Ano ba talaga ang Tsaka, ano ba talaga ang usong-uso siya ngayon. Usong-uso siya ngayon, Mami. In fact, napaka common nung heat stroke at heat exhaustion or what we call heat-related illness. Pero minsan hindi natin siya nare-recognize because minsan napagkakamalan siya na parang normal na reaction lang ng tao. Ang katawan kasi ng tao, Miss May, ay 70 to 75% water. Ibig sabihin po, majority ng katawan natin tubig. Kapag po tayo ay nailalagay sa isang sitwasyon na kung saan masyadong mainit ang kondisyon, no? Yung normal na pagregula ng katawan natin ng ating temperatura ay nagfe-fail. So kailan siya nagfe-fail? Kailan po siya parang bumabagsak? Kapag po sumobrang init na ng katawan, mahigit 40 na ang iyong lagnat o ang iyong temperatura, magsisimula na pong mag-deteriorate or magkaroon ng problema ang utak, ang puso, ang kidneys at ibang mga internal organ. Ito po yung tinatawag natin na heat-related illness. Saan po siya nagkakaroon ng heat stroke, no? Ang heat stroke po ay nangyayari kapag po nagkakaroon na ng pagkabalisa, no? Pagtutulog-tulog, no? Confusion o pagkalito, no? O kaya yung biglang pagkahimatay o pagkawalan ng malay, no? Ito ay isa sa pinakamatinding komplikasyon ng matagalan at saka mahabang exposure, no, sa arawan, no. Recently po nung nakaraang linggo, kami po ng pamilya ko ay nagpunta sa beach, no, sa Boracay, no. Napakaraming tao sa Boracay. Imagine mo, Ma'am May, no, dati kapag pupunta ka sa Boracay, no, talaga namang makakapag-picture ka pa ng solo. Ngayon yung picture mo siguradong hindi na solo. Kasi siguradong na sa likod mo, no. Dahil po tirik ang araw, yung mga tao 3-4 na oras, 5 oras na nasa arawan. Sinusulit kasi ang summer. Unfortunately, meron ho siyang mahigpit matinding kondisyon na pwedeng maging komplikasyon. Hindi lang ho sunburn sa balat, pagkus pati rin sa mga internal organ. Yes. No, yun po yung tinatawag natin na heat-related injury or heat stroke. Yun yung isusunod kong tanong sa iyo, Doc Joey. Sabi mo nga, lahat nasa beach, ano? Paano kasikatan ng katirikan ng araw, alas 12, nasa tubig pa rin sa dagat? Tama ba yun? Hindi na ba, yun ba ay may pa rin, pagkakataon na ma-heat stroke kahit nasa tubig na? Okay po. No, magandang tanong ho yan, no? Kapag po nasa tubig ka sa dagat, nakababad ka sa dagat, no, bumababa ho yung temperatura mo because of the cooling effect of the water. Matindi ho ang heat stroke sa mga tao na nasa kalsada. Halimbawa ho, yung mga MMDA, traffic enforcer, yung mga jeepney driver, tricycle driver natin nakikinig, no? O kaya yung ating mga nakikinig na nagtitinda sa may gilid ng kalsada, o kaya yung ating mga pasahero, no, na talaga namang ang pumipila sa LRT, sa MRT, no, sa mga jeep, no. Dito po talaga yung mga tao na at risk. Yung po mga construction worker na nagtatrabaho sa gitna ng initan na nakasuot ng personal protective equipment, no, yung balot na balot, no. Ito po yung mga taong prone because of the combination ho ng labis sa pagpapawis, no, dehydration o kakulangan ng tubig at matinding sikat ng araw, no. Ito po yung mga sangkap para magkaroon ng heat exhaustion o heat stroke. Oo. So, Dr. Joey, sino ba yung mas madali talaga maapektuhan ng matinding init? Kasi sabi nila, bata pa ako, kayang-kaya ko pa yan, di ba? Naglalakad sa initan, tumatakbo pa sa initan. O, lagi natin sinasabi, mag-ingat, lolo't lola, kasi mga senior na kayo. So, di ba? So, pero magugulat tayo isang araw, may na-heat stroke ang bata. Yeah. Miss May, no, katulad ng nabanggit ko, ito po yung mga profesyon o kaya mga sitwasyon na nagkukos ng heat stroke. In reality ho, kapag bata ka ho, no, mas konti kasi yung protection mo, usually mas hindi pa mature yung ability mo na i-regulate yung temperatura mo, at yung mga sobrang matanda na ho, yung mga senior citizen, mas prone po sila magkaroon ng heat stroke, lalo na sila may mga condition ho sila na pwedeng makagrabe. Halimbawa ho, yung may mga high blood, no? May mga gamot ho kasi sa internal medicine na ginagamit kami na pampaihi, katulad ng diuretic, furosemide, hydrochlorothiazide, spironolactone. Common hong gamot ito. Kapag meron ka pong gamot na ito po yung magkukos ng pag-ihi ng sobra-sobra, pwede ka magkaroon ng dehydration lalo, no? At talagang tataas ang chances mo mag-heat stroke. Yung mga pasyente pong maninipis ang balat, no? Very prone po sila sa heat stroke, no?
no? At saka yung mga taong makakapalang suot, no? Halimbawa, no, yung mga pulis, 'di ba, naka-uniform Yes. po sila, no? Kung saan tayo naka-station sa initan, pwedeng ma-heat stroke, no? Lalong-lalo na nakikita ko talaga yung babad, yung mga MMDA, no? Nakikita ko pag pumunta ka ng EDSA, yung mga MMDA talagang napaka babad na babad po sila. Ayan, so napag-usapan natin yan. Ito na, gaano ba talaga karaming tubig ang dapat i-take, di ba? Ito yung mga nakakalimutan pero ang laking tulong at pagkain na dapat iwasan kapag ka ganitong mainit talaga ang panahon. Tapos ikaw, nasa kalsada. Sila yung mga prone talaga, di ba, Doc Joey? Yes, actually po ngayon habang nag-interview tayo, nasa loob po ako ng kotse ko, no? Kinailangan kong itodo yung aircon, no? Dahil kinailangan kong tumigil sa pagkiklinik muna, no? Para sa interview na ito. Wala man po akong ginagawa ngayon, pero yung sinag ng araw, kahit nasa loob ka na ng kotse mo, mainit pa din, no? Because of the heat index na tinatawag natin, no? So, yung tubig ho, ma'am, no? Sa totoo lang, dapat umiinom tayo. Bibigyan ko kayo ng prop, no? Sa totoo po ito, ako'y nagbabaon ng 2 litrong tubig kada araw, no? Pareho Para tayo, sa Doc, buong ha? maghapon. Pareho tayo, may Yes, nakakatabi. tama yan, no? Hindi lang po yan passion, no? Hindi lang yan pang passion garment, no? Because it highlights the importance of drinking water regularly kahit hindi ka nauuhaw. Ma'am May, alam mo yung Pilipino ganito yan, no? Hindi yan umiinom pag kumakain. Iinom lang ang Pilipino pagkatapos kumain o kaya nauuhaw, no? When you say regularly, pag nararamdaman mong natutuyuan na ang inyong lalamunan, yung iyong labi natutuyo na, ibig sabihin meron ka ng dehydration. 1% lang po ng dehydration sa katawan, matitrigger na yung uhaw natin. So kailangan pag nauuhaw tayo, inom po tayo ng tubig, no? So usually po, wala naman talagang number of baso. But in general, the general recommendation, dapat nakaka 8 to 10 glasses of water ka, no? Each glass po kasi mga around 250 ml yun, di ba? So therefore, dapat mga around 1.5 o 1.5 litro hanggang 2 litrong tubig. Lalo nang mas mataas ang requirement kung ang trabaho mo po ay nasa direktong under the sun. Or ba mga nagbe-beach, no? Magandang uminom din tayo ng mga malalamig na tubig o kaya malalamig na fresh fruit juices. Ayun. Simpleng buko juice ng yelo. Magandang paraan ho yan para mabawasan ang chances mo na ma-heat stroke, no? Or even yung ice tubig. Pwede rin po yan, no? Basta malamig, nakakatulong against heat stroke. Ayan, isa na lang, Doc. Alam ko, ang dami mo pasyente, pasensya na po. O first aid na lang. Halimbawa, nakaramdam ka ng pagkahilo o kaya nanghihina ka na sa sobrang init. Ayan nga, expose ka, nasa kalsada ka o nagdadrive ka. So, anong dapat gawin agad-agad? Okay, so yung payo ko po, 2 bagay, no? Una, para sa pasyente, no? Kung halimbawa, ikaw po yung tao na sa tingin mo masyado ka nang na-expose, nababad sa init ng arawan. Kung ikaw po ay nasa beach o ikaw ay nasa sa kalsada, maghanap po kayo ng lugar na malilim. Ang unang gawin ay pumunta, umalis doon sa sitwasyon na sobrang naiinitan ka, pumunta sa isang lugar na malilim. Kung meron kang makapal na damit, no? Luwagan ang makapal na damit, no? Mahanginan, kung doble ang iyong damit, no? Hubarin ng makapal na damit at mas maganda ang suot mo, cotton lang siya, sando o kaya manipis na damit, particularly cotton na puti, no? Kasi yun hong dark color na garments ay mas nag-absorb ng init versus yung light color at saka yung white na color. Number 2, no, uminom ng tubig, preferably, no, or any fluid na mataas ang malamig o mayelo para bumaba ang temperatura mo. Kumuha ka po ng yelo, kumuha ka ng bimpo, kung kaya mong ipaligo yung tubig na mainit, tubig na malamig, no? Punasan ng bimpo ang ulo, ang mga likod ng tenga, ang mga kasingit-singitan, no? Kapag ka po may lagnat tayo, 'di ba? Ang ginagawa ng nanay natin, pinupunasan tayo ng bimpo na may malamig na tubig para bumaba ang temperatura. Sa mga pasyente pong merong heat stroke, ang paglalagay po ng yelo o malamig na bimpo sa may kilikili, sa may singit, no? Sa may batok, nakakatulong para bumaba ang temperatura, no? At talagang ayun lang naman po in general, no? Kumuha ng pamaypay, tumapat sa aircon o tumapat sa ventilador o sa electric fan, no? Para mabigyan ng adequate na hangin, no? O malamig na hangin. Kung halimbawa yung pasyente ay may changes sa kanyang sensorium, balisa, disoriented, no? May pagkalito o confusion, dapat siyang dalhin sa doktor, no? Para mabigyan ng suero or IV fluids, no? Kasi mas may kinakailangan
kailangan na i-monitor kasi may mga changes po sa puso na pwedeng mangyari kapag tayo ay biglang sumobrang init, no? Pwede rin po tayong maging prone to multiple electrolyte imbalance o pagka bagsak ng ating mga asin sa dugo katulad ng potassium, no? Ngayon naman, para naman doon sa bystander o doon sa makakakita ng halimbawa, no, nawalan ng malay, no, o kaya na nagkaroon ng kumbulsyon or seizure gawa ng sobrang init at nagdideliryo ang temperatura, ganun din po ang gawin. Una po, ilagay po yung pasyente natin sa isang malilim na lugar. Preferably po may adequate ventilation, may aircon o kaya merong ventilador, no? Wag po siyang pagkaguluhan, no? Wag po siyang dumugin ng tao kasi alam mo naman ng mga Pilipino ngayon, di ba, madam? Kapag meron nakitang nahimatay bago tutulungan, ipi-Facebook live muna, ibi-video muna, no? Kailangan ho bigyan ng espasyo para magkaroon ng adequate ventilation. At gawin ng mga sumusunod na payo na kung saan umanap ng source ng tubig, painumin kung kaya, no? Kung hindi nawalan ng malay o kaya may sapat na kakayahan na lumunok at humigop mula sa straw, no? Pwede natin siyang bigyan ng tubig na malamig para mabawasan ang dehydration at saka yung heat ng kanyang katawan. Ayun, okay. Maraming salamat, Doc Joey. Thank you so much. Ayan, sa oras Maraming po. salamat. Maraming Binabati ko salamat. po yung aking mga pasyenteng nag-aantay dito sa aking clinic. Pasensya na po. Kaibigan ko kasi si Ma'am May. Thank you very much sa invitation, Ma'am May. Thank you so much, Doc Joey. Salamat po, Doc. Ayan, mga kaibigan. Dr. Jose Eduardo Joey Duya, si Dr. Heart. No, maraming salamat. At from Philippine Heart Association, Central Luzon. Thank you. Mga kaibigan, ihabol lang natin, ha? Punta muna tayo ng Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos umaasang mararamdaman daw yung pagdating ng tag-ulan, no? Ang ginagawang mga hakbang ng gobyerno kontra baha. Ibalita mo yan, RH14 Let Narciso. Let, go ahead. May positibo na si Pangulong Bongbong Marcos na mababawasan ang baha sa Metro Manila dahil sa interventions na ginagawa ng gobyerno. Sinabi ito ng Pangulo matapos mag-inspeksyon sa drainage improvement sa Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagpapanatili ng mga lumang o pagpapalit ng mga lumang pipes, paglalagay ng pumping stations at desiltation ay bahagi lamang ng mas malaking plano kontra baha. Ginagawa na kasi anya ang mga rekomendasyon ng Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazard. Inulit rin ng Pangulo ng Oplan kontra baha ay hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Inuuna lang anya ang Kamaynilaan dahil masyadong highly populated at maraming naaapektuhan dito tuwing umuulan at bumabaha. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Let. Punta tayo kay RH15 Giselle Ricafort, Visayas Grid. Muli daw isasailalim sa yellow alert. Ibalita mo yan, Giselle. Deklarado ulit ni May yung yellow alert status sa Visayas Grid simula mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi yan. Ayon sa Department of Energy, pumalo na sa 2,438 na megawatts ang peak demand sa grid, pero 2,671 lamang yung available capacity nito. Siniguro ng ahensya na ginagawa nila ang lahat upang mapatatag yung grid, mapabilis yung restoration at maprotektahan ng mga consumer lalo ngayong tag-init. Aktibo ang pakikipag-ugnayan ng DOE sa Independent Electricity Market Operator, National Grid Corporation of the Philippines, dahil din sa Energy Regulatory Commission. Ini-issue ang yellow alert kapag hindi sapat yung power supply sa contingency requirement ng transmission grid. Nilinaw naman ng Department of Energy na mababa lamang yung reserbang kuryente sa ilalim ng yellow alert pero nananatili daw na sapat yung supply. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Magpapaalam na tayo. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Muli ako po si May Binauhan, siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po, inabangan yung drama, ha? Ito na po. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.